Welcome to GK Diaries. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang George. Isa akong tricycle driver. 32 anyos. May kinakasama. At may isa kaming anak na lalaki. Hindi man marangya ang buhay namin. Masasabi kong marunong naman ako lumaban para sa pamilya ko. Araw-araw akong pumapasada gamit ang tricycle na hindi naman sa akin. Nagbaboundary lang ako. Kada gabi, kailangan may iuwi akong boundary sa may-ari bago ko maitabi ang para sa amin. At ang nagmamay-ari ng tricycle na binabiyahe namin, si Ma'am Camille. Asawa siya ng isang seaman. Maganda, maputi, makinis. Yung tipong kahit simpleng damit lang ang suot, mapapalingon ka pa rin. Hindi siya mukhang may asawa. Wala kasi silang anak. Kaya parang dalaga pa rin kung kumilos siya. Marami silang pasadang unit sa bayan namin. Halos 10 tricycle yata lahat yun. Siya lang namamahala habang nasa barko ang mister niya. Noong una, normal lang naman ang trato niya sa akin. Isa lang ako sa mga driver na nagbaboundary sa kanya. Pero habang tumatagal, parang ako na lang lagi ang hinahanap niya. George, pwede mo ba akong ihatid sa palengke? George, may bibili lang ako saglit. George, pwede ka bang dumaan mamaya? May nais sana akong ipaayos sa'yo. Unti-unti, naging parang personal driver na niya ako. At hindi ko naman may tatanggi. Gusto ko rin yun. Sa totoo lang, malaki ang diferensya ng trato niya sa akin kumpara sa ibang driver. Minsan, pinapakain niya ako. Minsan, may pasobra pa sa boundary ko. Kapag tanghaling tapat at mainit ang panahon, aabutan niya ako ng malamig na soft drinks. Magpahinga ka muna. Mukha ka ng pagod. Simpleng bagay lang iyon. Pero para sa isang taong halos buong araw nakabilad sa init, malaking bagay na. Lalo na para sa katulad kong bihirang maramdaman na pinapahalagahan. Mabait naman ang kinakasama ko, si Joy. Pero aminado ako, naging mabigat ang buhay namin simula na magkaanak kami. Puro problema, puro gastos, puro pagod. Minsan, pag uuwi ako sa bahay, bungad agad ay mga problema. George, wala nang gatas. Ubus na yung bigas. May utang pa tayo sa tindahan. Nakakarindi, nakakapanghina. Kaya siguro, noong may isang babaeng maganda na biglang naging maamo sa akin, doon ako unti-unting nanghina. Hindi naman agad masama ang tingin ko kay Ma'am Camille noon. Pero ramdam ko na may kakaiba. Lalo na kapag kami lang dalawa. Minsan, habang hinahatid ko siya papuntang salon, nakaupo lang siya sa likod ko. Habang mahangin ang biyahe, naamoy ko yung pabango niya. Ang tahimik mo naman, sabi niya. Nag-iisip lang po. Tungkol saan? Sa buhay. Napangiti siya. Ang lalim mo naman. Totoo naman po. Mahirap kasi. Tumahimik siya sandali bago nagsalita. Alam mo, minsan gusto ko nga makaranas ng simpleng buhay. Napatawa ako. Ma'am, kayo pa po ang may gusto ng simpleng buhay? Hindi porke may pera ka, masaya ka na. Hindi ako sumagot noon.
Pero doon nagsimula yung pakiramdam na parang may malungkot sa kanya. Madalas kasi siyang mag-isa sa bahay nila. Yung mister niya, halos 10 buwan kong sumakay sa barko. Minsan, 1 buwan lang ang bakasyon niya. Tapos alis na uli. At habang tumatagal, mas lalo siyang dumedepende sa akin. Kapag may kailangan siya, tatawag siya. Kapag may sirang ilaw, tatawag siya. Kapag may mabigat na gamit, ako ang kailangan niya. George, ikaw na kasing pinaka-inaasahan ko dito. Simple lang na salita, pero hindi ko namamalayang unti-unti na pala akong nahuhulog sa klase ng atensyon na binibigay niya. Hanggang isang gabi, umuulan noon. Katatapos ko lang pumasada nang tumawag siya. George, pwede ka bang pumunta dito? Bakit po, ma'am? May tumutulong tubig kasi sa kusina. Hindi ko alam ang gagawin. Kahit gabi na, pumunta ako. Pagdating ko doon, naka-shorts lang siya at oversized t-shirt. Basa pa ng kaunti ang buhok niya. Mukhang kagagaling lang sa paligo. At doon ko unang naramdaman yung delikadong klase ng kaba. Habang inaayos ko yung ilalim ng lababo, naramdaman kong nakatayo lang siya sa likod ko. Tahimik. Masyadong tahimik. Hanggang sa bigla niyang sinabi, "Alam mo, George, buti na lang talaga. Nandiyan ka lang lagi." Pagharap ko sa kanya, iba na yung tingin niya. At doon nagsimulang mag-iba ang lahat. Pagkatapos nung gabing iyon, hindi na babalik sa dati yung pakikitungo ni Ma'am Camille sa akin. Mas naging kampante siya. Mas naging malapi. At ang masama, ako rin. Kinabukasan noon, pagpunta ko sa terminal, tinukso agad ako ng ibang driver. "Pre, gabi-gabi ka na ata sa bahay ni Madama. Baka ikaw ng paboritong driver." Tinatawanan ko lang sila, pero hindi ko may tatanggi na may kakaibang init sa dibdib ko tuwing naririnig ko yung pangalan niya. At simula noon, halos araw-araw na talaga kaming magkasama. Kapag may pupuntahan siya, ako agad ang hinahanap. Kapag may ipapagawa sa bahay, ako ang tinatawagan niya. Dumating sa punto na kahit simpleng pagbili lang sa Malapi, hindi na siya sumasakay sa ibang tricycle. Kay George na lang ako. At syempre, wala namang driver na tatanggi sa ganong sitwasyon. Lalo na't malaki siyang magbigay. Minsan, 1 oras niya akong paghihintayin sa salon, pero babayaran pa rin niya ako ng buo. Minsan naman, sasabihin niya, "Huwag mo na muna isipin yung boundary mo ngayon." Hindi ko man sabihin, malaking tulong iyon sa amin. Lalo na, sakto lang talaga ang laging kinikita ko. Pero habang tumatagal, mas lalo ring nagiging delikado yung closest naming dalawa. Lalo na kapag kami lang. Minsan, habang inaayos ko yung sirang cabinet nila, nasa likod ko lang siya habang nanonood. Parang sinasadya niyang masyadong lumapi kapag nag-aabot siya ng gamit. At higit sa lahat, hindi na siya marunong umiwas ng tingin. Hanggang isang tanghali, katatapos ko lang siyang ihatid galing munisipyo. Pagdating namin sa bahay nila, wala yung helper niya dahil naka-day off ito. Tahimik yung buong bahay nila. Pagkababa niya ng sasakyan, bigla niyang sinabi, "George, tulungan mo muna ako magpasok ng mga pinamili." Pumasok ako sa loob, dala yung 2 grocery bags.
Habang inaayos namin yung mga pinamili sa kusina, bigla niyang binuksan yung aircon sa dining area. Mainit, no? Magpahinga ka muna. Umupo ako habang siya naman kumuha ng malamig na juice. Tahimik lang kami nung una hanggang siya na mismo ang nagsimula ng usapan. Alam mo, iba ka sa karamihan ng mga driver namin. Napatingin ako sa kanya. Bakit naman po? Kasi tahimik ka lang. Hindi ka mayaba. Hindi rin kita nakikitang tambay ng tambay. Napangiti ako ng bagya. Wala naman po akong oras sa ganun. Tapos responsable ka pa. Hindi ako agad nakasagot. Kasi iba yung tono niya noon. Hindi biro. Hindi simpleng usapan. Parang babae siyang may gustong marinig mula sa lalaki. Attractive ka. Kasi responsable ka. Napatingin ako sa kanya. At doon ko unang nakita ng malinaw yung motibo niya. Hindi na iyon simpleng lambing ng amo. Hindi na rin awa. May ibang init na sa mga tingin niya. Ma'am, ngumiti lang siya. Yung ngiting parang alam niyang nahihirapan na ako. Tense ka naman masyado, George. Tumayo siya at lumapit sa inuupuan ko. Naamoy ko yung pabango niya dahil sa sobrang lapit niya. At bago pa ako makapag-isip ng maayos, bigla niyang hinawakan ng pisngi ko. Dahan-dahan. Parang sinusubukan kung uurong ba ako. Pero hindi ako nakagalaw. Hindi rin ako umiwas. At doon siya tuluyang lumapit. Sa loob ng tahimik nilang bahay, doon nagsimula yung unang pagkakamali naming dalawa. Pagkatapos ng unang halik na nangyari, ilang araw akong hindi mapakali. Sa tuwing uuwi ako sa bahay namin, pakiramdam ko may mabigat akong tinatago. Kapag nakikita ko si Joy na inaasikaso yung anak namin, inuusig ako ng konsensya ko. Pero kahit gano'n, hindi ko rin mapigilang isipin si Ma'am Camille. Lalo na't parang walang nangyari sa kanya. Pagkatapos nun, pagdating sa terminal, normal lang ulit ang kilos niya. Eleganteng bihis, kalmado, parang walang lihim na nangyari sa pagitan naming dalawa. Pero kapag nagkakatitigan kami, doon ko nakikita na pareho naming naaalala ang mga nangyari. At mas naging delikado iyon. Kasi imbis na umiwas kami sa isa't isa, mas lalo pa kaming nasanay. Mas tumalas yung pagkuha niya sa service ko. Mas naging personal yung mga usapan namin. At minsan, hindi na tungkol sa negosyo. Tungkol na sa kanya, sa relasyon nila ng asawa niya. Ma'am, buti na titiis mo na lagi kang mag-isa. Nasanay na lang ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay okay lang. Tahimik lang ako nagmamaneho noon. Habang siya, parang gusto lang na may makinig sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na parang may asawa ka lang kapag umuwi siya. Hindi ako agad nakasagot. Kasi kahit papaano, naaawa ako sa kanya. At doon yata ako lalong naging marupok. Hanggang sa isang araw, nagpasama siya sa isang bilihan ng gamit sa kabilang bayan. Medyo malayo iyon, kaya halos kalahating araw kaming magkasama. Pagkatapos naming bumili, nagyaya siyang kumain muna. Doon ako unang nailang. Ma'am, baka po may makakita.
Ano naman ngayon? Baka po pag-usapan tayo. Napangiti siya habang umiinom ng malamig na tubig. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ko sinagot. Kasi oo, takot ako. Pero hindi sa mga tao. Takot ako dahil ramdam kong lumalalim na yung ginagawa namin. At habang tumatagal, mas lalong lumalala. Minsan, habang nasa biyahe kami, hinahawakan niya yung balikat ko mula sa likod. Minsan naman, sinasadya niyang sumandal ng bahagya habang nakasakay. Maliit na bagay para sa iba, pero para sa dalawang taong may tinatagong init, sapat na iyon para mawalan ng kontrol. Hanggang sa dumating yung araw na tuluyan nang may nangyari sa amin. Tanghali iyon. Kagagaling lang namin sa isang appliance center dahil may binili siyang bagong microwave. Pagdating namin sa bahay nila, muli niya akong pinapasok. Pagkatapos naming may pasok yung mga gamit, naupo siya sa sofa habang ako naman magpapaalam na sana. Ma'am, alis na po ako. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. George, tuloy-tuloy ka na lang bang iiwas pagkatapos nung nangyari? Napatigil ako. Ma'am, kasi mali po. Mali naman talaga. Diretso niyang sabi iyon. Walang pagtatanggi. Walang drama. Pero bakit pakiramdam ko gusto mo rin yung nangyari? Hindi ako nakasagot dahil totoo yun. At bago pa ako makapag-isip ng maayos, tumayo siya at lumapit sa akin. Mas matapang na siya ngayon kumpara dati. Mas sigurado. Parang doon na tuluyang nawala yung natitirang konsensya ko. At doon nagsimula yung lihim na relasyon na akala namin kaya naming kontrolin. Pagkatapos ng unang nangyari sa amin ni Ma'am Camille, doon tuluyang nagbago ang lahat. At ang mas masakit, habang tumatagal, mas nasasanay na kami. Sa umaga, normal lang akong tricycle driver. Sa gabi, normal akong kinakasama ni Joy at ama ng anak namin. Pero sa pagitan nun, may isa pa akong buhay na walang ibang nakakaalam. At si Ma'am Camila ang may hawak noon. Sa tuwing walang tao sa bahay nila, doon kami nagkakaroon ng pagkakataon. Minsan mabilis lang. Minsan, ilang oras akong nasa bahay niya habang kunwaring may inaayos. At habang tumatagal, mas lalo kong nakikilala yung side niya. Yung hindi nakikita ng ibang tao. Yung malambing. Yung babae na matagal na palang nag-iisa. Minsan, habang magkatabi kami sa sala, pagkatapos ng lihim naming pagtatagpo, nakahiga lang siya sa balikat ko. Ang daya, no? Mahina niyang sabi. Bakit po? Mas nararamdaman ko pang may kasama ako ngayon kaysa nung nandito ang asawa ko. Hindi ako nakasagot. Kasi kahit papaano, naaawa pa rin ako sa mister niya. Mabait namang tao yung asawa niya. Kapag umuwi galing barko, lahat kaming drivers may mga pasalubong. Minsan, may inuman pa sa bahay nila. Kaya habang lumalalim yung relasyon namin ni Ma'am Camille, mas lalo akong kinakain ng konsensya. Pero hindi sapat yung konsensya para tumigil. Lalo na't habang tumatagal, mas lalo niya akong binibigyan ng pabor.
dumating sa punto na hindi na niya halos kinukuha yung boundary ko. Sa'yo na muna. Ma'am, nakakahiya naman. Ayos lang. Sa dami ng ginagawa mo para sa akin. At dahil doon, mas lalo akong hindi makatanggi sa kanya. Pakiramdam ko, may utang na loob ako. Isang hapon, habang magkasama kami sa kusina nila, bigla niyang sinabi, next month, uuwi na si Leo. Si Sir Leo, yun yung asawa niya. Parang biglang bumigat yung paligi pagkatapos niyang sabihin iyon. Pagdating niya, titigil na tayo. Mahina niyang dagdag. Tahimik lang ako noon. Dahil iyon naman talaga dapat. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang may lungkot akong naramdaman. At paglapit niya sa akin doon, mas mahigpit yung yakap niya kumpara sa dati. Parang gusto niyang suliti yung mga natitirang araw bago umuwi yung asawa niya. At ginawa nga namin yun. Parang parehong ayaw isipin na matatapos din lahat. Hanggang sa dumating yung araw na umuwi si Leo. Nung makita ko si Sir, masaya siya. Sobrang saya. Sa wakas, nakapagbakasyon din. Sabi pa niya, habang kinakamayan kaming mga driver. Habang ako, hindi makatingin ng diretso. Pagdating niya, biglang nagbago si Ma'am Camille. Mas naging malami. Mas dumistansya. Hindi na niya ako madalas tawagi. Kapag may kailangan sa bahay nila, ibang tao nang inuutusan niya. At doon ko na-realize, kaya niya palang ilibing agad yung nangyari sa amin kapag nandyan na yung asawa niya. Akala ko, doon na matatapos lahat. Akala ko, babalik na lang ako sa dati kong buhay. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Pagdating ni Leo galing barko, halos isang buwan ding naging tahimik ang lahat sa pagitan namin ni Ma'am Camille. Sa totoo lang, doon ko rin naramdaman yung hiya sa sarili ko. Kasi araw-araw ko nakikita kung gaano kasaya yung tao. Tuwing nasa terminal siya, bumabati pa. Minsan, nagyayaya ng kape. Minsan, nangangamusta sa mga pamilya naming drivers. Hindi siya yung klase ng lalaking mayabang dahil may pera. Kaya habang tumatagal, mas lalo akong naiilang sa ginawa namin ng asawa niya. At si Ma'am Camille naman, parang walang nangyari. Kapag nagkakasalubong kami, normal lang. Minsan nga, hindi na niya ako halos tinitignan. Parang inilibing na niya agad yung lihim naming dalawa. Akala ko nga, tapos na talaga. Hanggang sa isang gabi, nagkaroon ng salo-salo sa bahay nila dahil malapit nang bumalik sa barko si Leo. At imbitado lahat ng drivers na nagbaboundary sa kanila. May ihaw, may inumin, may kantahan, at syempre, nandoon ako. Masaya yung umpisa ng gabi. Puro tawanan lang, kantahan, kwentuhan tungkol sa biyahe at sa pasada namin. Habang tumatagal yung inuman, paisa-isa nang nagsisiuwian yung ibang drivers. Yung iba, lasing na. Yung iba, may uuwi ang pamilya. Hanggang sa dumating yung oras na kaming tatlo na lang halos ang naiwan. Ako, si Sir Leo, at si Ma'am Camille. Lasing na noon si Leo. Paulit-ulit na yung kwento niya tungkol sa barko. Samantalang ako, pakunti-kunti lang yung inom ko
Dahil balak ko na rin sanang umuwi. Hanggang sa tuluyan na makatulog si Leo sa sala. Tahimik na ang buong bahay pagkatapos noon. At doon ko muling naramdaman yung kaba na matagal kong pilit iniiwasan. Dahil pag angat ko ng tingin, nakatitig sa akin si Ma'am Camille. Ibang tingin. Yung tinging matagal niyang itinago simula nung dumating yung asawa niya. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ayusin ko lang yung kusina. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Siguro dahil mahina ako. Siguro dahil may parte sa akin na hinihintay ulit yun. Pagpasok ko sa kusina, nakatalikod siya habang kunwaring may inaayos. Hanggang sa lumapit siya sa akin. George, akala ko kaya ko nang tigilan. Mahina niyang sabi. Hindi ako agad nakasagot. Dahil ramdam kong pareho kaming bibigay uli. Ma, nandiyan ang asawa mo. Alam ko. Mali. Alam naming mali. Hinila niya ako papunta sa maliit na stockroom. At doon, habang ilang hakbang lang ang layo ng natutulog niyang asawa, muling may nangyari. Pagkatapos nun, mabilis lumipas yung natitirang bakasyon ni Leo. Parang isang kisap mata lang, sumakay na naman siya ng barko. At pag alis niya, parang bumalik din agad kami ni Ma'am Camille sa dati. Mas malala pa nga. At pagkalipas nga lang ng ilang linggo, mula nang bumalik sa barko si Leo, may ibinalita siya. Pagdating ko sa bahay nila, tahimik lang siya. Iba yung aura niya. Parang may iniisip. Ano pong problema? Hindi siya agad sumagot. May hawak siyang maliit na pregnancy test. At doon agad, bumigat yung dibdib ko. George, buntis ako. Pakiramdam ko, biglang tumahimik yung buong paligid. Hindi ako agad nakapagsalita. Nakatingin lang ako sa hawak niya. Pareho naming alam yung malaking posibilidad. Tahimik lang ako noon. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Takot, kaba, o saya. Hanggang siya na mismo ang nagsalita. Makinig ka sa akin, George. Diretso yung tingin niya noon. Kapag nalaman ng asawa ko, pwedeng masira ang lahat. Hindi pa rin ako nakakasagot. Dahil totoo naman, hindi lang relasyon nila ang masisira. Pati pamilya ko, pati buhay naming dalawa. Ipapaako ko ito kay Leo. At doon ko unang naramdaman kung gaano kabigat yung sitwasyon namin. Hindi ko magawang tumanggi dahil maraming pwedeng masira. Kaya naman, wala akong nagawa kundi sumang-ayon sa plano niya. Pinalipas lang niya ang isang buwan. Saka niya inamin kay Leo ang tungkol sa pagbubuntis niya. Nasa bahay pa nila ako nung araw na yon. Rinig ko sa kabilang linya kung gaano kasaya si Leo. Halos mapasigaw ito sa tuwa. Napayuko na lang ako habang naririnig yung boses niya. Kasi habang masaya siya, ako naman yung unti-unting nilalamon ng konsensya. Pagkatapos nun, sinubukan ko nang umiwas kay Ma'am Camille. Pakiramdam ko kasi mas lumalala ng lahat. Pero hindi ganun kadali. Dahil kapag may kailangan siya, ako pa rin yung tinatawagan niya.
Minsan, ako pa ang naghahatid sa kanya sa check-up niya. Kapag may kailangan siyang ipabili, ako ang bumibili. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit hindi ko kayang tumanggi. Siguro dahil may parte sa akin na alam kong anak ko yung dinadala niya. At bukod doon, may parte pa rin sa akin na mahina sa kanya. Pero sa paglipas ng mga buwan, habang lumalaki ang tiyan niya, unti-unti ring nagbago yung relasyon namin. Hindi na tulad ng dati. Mas naging tahimik siya. Mas naging maingat. At parang siya na mismo nagsisimula ng lumayo. Hanggang sa dumating nga yung araw na nanganak siya. Isang malusog na baby boy. At nung una ko siyang makita, hindi ko may paliwanag yung naramdaman ko. Kasi habang tinitignan ko yung bata, may kung anong kaba sa dibdib ko. Parang may bahagi ng mukha niya na pamilyar. Pero pinili kong alisin agad sa isip ko yun. Dahil alam kong mas mabuti nang huwag ko nang isipin pa. Ilang araw pagkatapos niyang manganak, muling dumating si Leo. At doon na din niya sinabi sa akin yung mga salitang tuluyang nagpabago sa lahat. George, tumigil na tayo dito. Walang lambing, walang emosyon. Parang matagal na niyang pinagdesisyonan. At bilang kapalit, sa'yo na yung tricycle. Hindi ako agad nakapagsalita. Ma, paano? George, mas mabuti na to. At doon, tuluyan na niyang tinapos yung lihim naming dalawa. Parang basta na lang niyang ibinaon sa limot yung lahat ng nangyari sa amin. At ako, napilitan na lang tanggapi na hanggang doon na lang talaga kami. Pagkatapos tuluyang tapusin ni Ma'am kami yung lihim namin, doon ko na-realize kung gaano siya kagaling magtago ng emosyon. Parang isang araw lang, bigla na lang niyang binura lahat. Wala nang mga tingin. Wala nang mga tawag na walang dahilan. Wala nang mga pagkakataong pinapapasok niya ako sa bahay nila kapag kaming dalawa lang. At ako naman, natutong sumabay. Kapag nagkakasulbong kami, simpleng tango na lang. Pero sa totoo lang, hindi na talaga nawala sa isip ko yung bata. Lalo na habang lumalaki siya. Dahil habang tumatagal, mas lalo akong kinikilabutan sa tuwing nakikita ko siya. May mga pagkakataong napapatitig ako kapag karga siya ng nanay niya sa labas ng bahay nila. Yung mata, yung hugis ng muka, pati yung paraan ng pagngiti. May mga parte na parang nakikita ko sa sarili ko. At sa tuwing iniisip ko yun, mas lumalakas yung kutob ko na ako talaga yung ama ng batang yun. Pero hindi na ako naglakas ng loob para magtanong kay Ma'am Camille. At siya rin, ni minsan, hindi na muling nagbukas tungkol sa nakaraan namin. Parang pareho namin napagkasunduan na ibaon na lang lahat sa limot. Siguro, dahil alam naming iyon ang mas tama. Kasi anong mangyayari kung manggugulo pa ako? Ano bang kaya kong ibigay sa bata? Buhay ng isang tricycle driver na sakto lang ang kita. Samantalang doon sa poder nila Leo, lumalaki yung bata ng maayos. May magandang buhay. May maayos na kinabukasan. At higit sa lahat, may amang handang ibigay lahat para sa kanya. Kaya kahit minsan, may mga gabi na hindi ako makatulog kakaisip, pinilit kong manahimik. Dahil alam kong mas mabuting ganun na lang
Lumipas pa ang mga taon. Unti-unti na ring nabawasan yung pagkikita namin ni Ma'am Camille. Nagkaroon na rin ako ng sariling pinagkakaabalahan dahil tuluyan na niyang ibinigay sa akin yung tricycle. Malaking bagay iyon para sa pamilya namin. Sa unang pagkakataon, wala na akong problema sa boundary. Pakiramdam ko noon, unti-unti na kaming umaangat. Pero hindi rin nagtagal yung magandang takbo ng buhay namin. Nagkasakit yung anak namin ni Joy, kung saan-saan kami kumuha ng pera para sa gamutan. Hanggang sa dumating sa punto na wala na talaga kaming choice. Napilitan akong ibenta yung tricycle. Yung mismong tricycle na naging kabayaran ng pananahimik ko. At doon ko mas lalong naramdaman na tapos na talaga ang lahat. Pagkatapos nun, nagdesisyon kaming umuwi na lang ng probinsya, kung saan mas tahimik, mas mura ang buhay, mas malayo sa lahat ng alaala. At bago kami tuluyang umalis, minsan ko pang nakita si Ma'am Camille kasama yung bata. Malaki na, masayahin. Habang ako naman, nakatayo lang sa kabilang side ng kalsada. Hindi niya ako nilapitan. Hindi rin ako lumapi. Nagkatitigan lang kami saglit. At sa tingin na iyon, parang pareho naming alam na mas mabuti nang manatiling nakabaon ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ako ba talaga ang tunay na ama ng bata. Kutob lang ang meron ako. At siguro, mananatili na lang iyong kutob habang buhay. Pero kung may isang bagay man akong sigurado, mas mabuti nang lumaki siyang buo ang mundo niya kaysa sirain ko pa ito dahil lang sa katotohanan. Kaya pinili kong manahimik at tuluyan ng lumayo. Hindi ko ikakaila na maraming gabi akong tinanong ng konsensya ko kung bakit ako umabot sa ganoong sitwasyon. May sarili akong pamilya noon. May kinakasama. May anak. Pero nagpatalo pa rin ako sa tukso at sa pakiramdam na may isang taong nagpapalaga sa akin. At siguro, yun yung isa sa pinakamapanganib na bagay sa isang tao. At kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, hindi lahat ng lihim na relasyon nagtatapos sa skandalo o gulo. Minsan, tahimik lang. Minsan, walang nakakahuli. Minsan, walang umaami. Pero kahit walang nakakaalam, dala-dala mo pa rin habang buhay yung bigat nung kasalanan. Hanggang ngayon, may parte sa akin na gustong malaman ang totoo tungkol sa bata. Pero mas pinili kong hindi manggulo. Dahil minsan, may mga katotohanan kapag inilabas mo pa, mas marami lang buhay ang masisira. At siguro, iyon na lang din ang paraan ko para panagutan kahit papaano yung naging pagkakamali ko noon. Naway may natutunan kayo sa naging pagkakamali ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. George.